Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience,
and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyan linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras Luzon, Visayas, Mindanao, 7 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Ay! Nagulat kayo, no? Linggo ho ngayon. Dapat kumustahin ho natin yung ating mga kaibigan na matagal-tagal din ho nating hindi nakakausap. Ayan. Ayan, yan ang usong-uso ngayon, yung kumustahan. Dapat nga lang naman kumustahin ho natin. Kumustahin ho natin ang ating mga kababayan. Kayo, kumusta na ho kayo? Kayo ho ba'y normal pa ang pagtulog? Diyan bang mga lugar ho ninyo ay may mabibiling 20 pesos na bigas? Ano yung mga basic na tanong pagka tayo nangungumusta ngayong mga panahon na ito? Kung sa magsasaka naman, kayo ba'y nakapagpatubig na ng inyong sakahan? Ayun bang ani ninyong mga mais? Lalo na yung mga kaibigan natin dyan sa San Jose, Occidental Mindoro. Ayun bang bentahan? 20 pesos pa rin ba? Ano yung dapat ho nating mga kukumustahin?
kumustahin ho natin. Hindi ko mo may mga post sa FB na sila'y kumakain. Karamihan ho, ganun eh. Kaya pagka ho pupunta ho sa isang event o halimbawa personal, pumasok sa restaurant, mas nauuna pa yung pagpicture kaysa yung pagdarasal sa biyayang natanggap. Ayan, so kumusta ho kayo? Maayos pa rin ho ba ang bentahan ng bigas sa mga pamilihan? Ay, yung mga magsasaka ng sibuyas. Kumusta naman ho kayo? Dahil nung mga nakalipas na ilang linggo, alam po ba ninyo, yun hong sibuyas, lalo na ho dyan sa paborito ko na rin hong lugar, na San Jose Occidental Mindoro, umabot pa ho sa 30 pesos. Sana ay nasa umabot ho sa 30 pesos yung kada kilo. Isipin ho ninyo yun. Naalala nyo ba yung mga panahon na yung kada kilo ho ng sibuyas ay umabot ng 700 piso? 700 pesos? Kumusta naman ngayon? Kumpara ho ngayon, yung bentahan ho ng sibuyas ang farm gate price nasa 30 pesos na lang. Kumusta naman yung manainggan yung mga magsasaka na dahil nga dun sa naranasan na pagtaas ng presyo ng sibuyas? Ay nainggan yung magtanim. Maling forecasting yun. Kaya nga naalala ko si eto, ibahin na natin ha. Naalala ko po si dating Agriculture Secretary Manny Piñon. Dating Agriculture Secretary Manny Piñon. Yung kanyang binabanggit noon, dapat ang ahensya, ang Department of Agriculture, yun ho bang nagbibigay ho ng forecast, para nang sa ganun maikamada ho natin ng maayos yung mga produktong agrikultura. Dapat ang Department of Agriculture ang magdidikta. Siguro medyo harsh yung salitang magdidikta. Dahil alam mo naman yung mga traditional na farmers ho natin, na yung mga nagtatanim ng tubo, katulad dun sa amin sa Region 3, hindi mo na pwedeng diktahan yun. Pero ang sabi ni dating Secretary Manny Piñon, dapat ang nagigiya, yun siguro, mas akmang salita ho siguro yun, ang nagigiya dun sa mga magsasaka, kung ano yung itatanim ho nila dun sa kanilang lugar, dun sa kanilang probinsya, sa kanilang rehiyon, ay ang ahensya, ang Department of Agriculture. Bakit ho ganon? Dahil ang DA, ang mas may kakayahang mag-forecast, mag-forecast doon sa presyo, mag-forecast kung ano yung mas pakikinabangan pagdating sa kita, pagdating sa ani ng ating mga magsasaka. Katulad nun, nung mga panahon ho na tumaas yung sibuyas, tumaas yung presyo ng sibuyas, umabot nga ho ng 700 pesos yung kada kilo. Ang DA ay magdidikta per region. Huwag ka munang magtanim dahil sa susunod na taon, kayong nandyan sa San Jose Occidental Mindoro, huwag muna kayong magtatanim ngayong panahon na to dahil ang daming nagsipagtanim na Ang Central Luzon, nandyan ang Nueva Ecija. Maging nga ho sa Tarlac, meron na rin nung nagtatanim ng sibuyas. Maging dun sa Pangasinan. At iba pang mga lugar ay maraming nagtatanim. So, dapat ang gobyerno ang magde-delegate kung saan-saan lang dapat na magtanim ng sibuyas, magtanim ng ganito. Dahil kung ang lahat ho ng mga magsasaka ay sabay-sabay na magtatanim ng sibuyas, ang aabutin ho natin, baka hindi lang ho 30, baka aabutin ho natin dyan 20 pesos ang kada kilo. Doon ho yung ikangay nagkakanda lugi-lugi. Katulad ng mga fisherman.
Halimbawa na lang ho natin yung mga mangingisda. Kung yung mga mangingisdang 100 ay nasa isang lugar lang na nanghuhuli po ng isda, di paghahati-hatian nila kung ano man ho yung biyaya ng karagatan na nandun. Pero kung yan ay i-delegate mo, dadalhin ng isang ahensya ng gobyerno doon sa iba't ibang mga lugar. Halimbawa, dito kayong mga mangingisda diyan sa probinsya ng San Jose, Occidental Mindoro. Dahil ang San Jose Occidental Mindoro, di ho ba ninyo alam na ang tuna ay nandyan ho sa lugar na yan? Meron nga hong mga negosyante, galing pa ng Cagayan de Oro, o dyan na ho namimili dahil parang naitaboy na yata yung maraming mga tuna ho dyan. Ganon ho yung ibig ko pong sabihin. Ang sabi ni Secretary Manny Piñol dati, dapat gobyerno yung magsasabi kung anong itatanim doon sa bawat rehiyon, bawat probinsya, para pag nagkasabay-sabay yan at walang koordinasyon mula sa ahensya ng gobyerno, ay luging-lugi ang mga magsasaka. Yung kanilang layunin na mapataas yung kita, lumaki yung kanilang kita, ay hindi ho mangyayari. Mega Balita Linggo. Ay, ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Dito lamang sa Mega Balita Linggo. At ngayon, matapos ang kumustahan, ay narito na ho ang ulo ng mga nagbabagang balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. COMELEC makikipag-ugnayan sa Ombudsman kaugnay sa 75 million peso campaign donation kay Senador Marcoleta. Mega Balita Linggo. Senador Bato de la Rosa tinuturing na armed and dangerous. ICC warrant, madaragdagan pa yun huyan sa National Bureau of Investigation. Mega Balita Linggo. Senate President Cayetano kabilang sa posibleng managot sa pagkakanlong kay General o Senator Bato ayon huyan kay dating Senador Gordon. Mega Balita Linggo. Minority Bloc itinutulak si Gatchalian bilang susunod na Senate President. Mega Balita Linggo. Sunog, sumiklab sa Binondo, Maynila, umabot sa Task Force Charlie. Higit 30,000 mga residente apektado. Mega Balita Linggo. 3 lugar naman sa bansa nanganganib na masapol ng danger level na heat index ngayong araw ayon huyan sa Pag-asa. Mega Balita Linggo. At oil price hike asahan na ngayong linggo. Mega Balita Linggo. At yan na ho ang ulo ng mga balita ngayon sa detalye. Makikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa Office of the Ombudsman kaugnayan ng isyu sa 75 milyong pisong donasyon na tinanggap ni Senador Rodante Marcoleta noong kumandidato sa naturang posisyon. Kasunod ito ng pag-dismiss ng COMELEC sa sariling investigasyon sa usapin na hindi diniklara sa Statement of Contribution na expenditures ni Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi pa nakakatanggap ng motion for reconsideration ang poll body kaya hindi pa mabuksan muli ang kaso. Ginawa ni Garcia ang pahayag makarang may sampa sa ombudsman ang iwalay na kasong kumukwestiyon kung naideklara ba sa SALN ng senador ang naturang donasyon. Kabilang sa mga tinukoy ng complaint na source ng donation ay sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espirito at isang Aristotel Baluyot. Mega Balita Linggo. Dalawampung minuto makalipas ang 6 ng umaga.
Itinuturing na armed and dangerous si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon ho yan kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Paliwanag ni Matibag, bahagi ng standard protocol na kung naghanap ng isang fugitive ay may presumption na armado at delikado. Kaugnay nito, maingat na kumikilos ang NBI sa bawat lead at handa rin naman ang ahensya sa anumang posibleng insidente sakaling manlaban ang sinumang pinaganap ng batas. Si Senador Bato ay pinaganap kaugnay ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC para sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. We're doing a search or locating a fugitive from justice. Ang presumption namin lagi is armado yan at delikado yung magiging approach. So, ang instruction po natin sa ating mga law enforcement, sa ating mga FBI agents is to proceed with caution every time na limbawa nag-positive na or even do sa area na suspected na talagang nandoon siya is kailangan maging maingat po sa pag-uli dahil that's always the presumption. Especially Senator Bato who used to be chief of police natin. Mega Balita Linggo. Sa kaugnayan na balita, binunyag ng National Bureau of Investigation na may mga paparating pang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa isang forum, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may impormasyon siyang madadagdagan pang ipapaaresto pagkatapos o kapag natapos na si Senador Bato de la Rosa. Hindi man nagbigay pa ng dagdag na detalye, magugunitang pinangalanan na ang co-perpetrator sumano sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumento ng ICC, kasama rito sina Senador Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde at Camilo Casculan, dating NBI Director Dante Gayran, dating PIDEA Director General Isidro La Peña, dating Davao Police Chief Vicente Danao at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Mega Balita Linggo. Dalawang minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, aminado si Ombudsman Boyeng Rimulya na hinayaang mag-imbestiga ang International Criminal Court sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Rimulya na hindi na manuobra ang kaso sa Pilipinas dahil naging complicit o nagkaroon na ng sabwatan. Aniya, hindi ipasubpi na lahat o kahit ipasubpi na lahat ng sangkot, wala rin naman ang mangyayari. Hindi nga maimbestiga, kinover up na nga lahat. Kaya nga pinabayaan na natin yung ICC eh. Hindi mo na maimbestigahan dito Ayun. Wala na eh. Wala na. Kahit na isabpi na mo lahat yan, wala na mangyayari dyan. Ayun. So, talagang doon na. Complicit lahat eh. Maraming complicit eh. In this particular Siyempre, crimes diba? against humanity. Di ba? Sa DOJ tayo, hinihingi natin ng figures. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. DOJ na humihingi sa polis. Yung panahon na yun. O narito ay nanindigan ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na tanging arrest warrant mula sa local court ang kanilang kikilalanin. Tinanggihan na rin ng Korte Suprema ang hiling ni Bato na temporary restraining order sa pagpapatupad ng ICC warrant. Mega Balita Linggo. Giniit ni Ombudsman Boyeng Rimulya na hindi maring serve ang isang warrant of arrest ng abogado ng isang akusado. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Rimulya na tanging subpoena summons lang ang pwedeng tanggapin ng abogado. Bagamat hindi sinabi ni Rimulya kung sino ang abogadong tinutukoy, ipinayag ng abogado ni Senador Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na maaari niyang tanggapin ang ICC warrant para sa kanyang kliyente.
pwede bang i-serve nyo na lang sa lawyer yon yung arrest Hindi warrant? pwede. Ha? Hindi pwede. Kasi may Officer may nagsasabi na pwede naman daw yung lawyer daw. Pwede naman yung lawyer Sabi niya, pwede naman daw lawyer daw. Hindi, alam ko yun. Tumakbo senador yun eh. Sabi no, di ba? Buti na lang, hindi nanalo. Baka matagdagan pa yung problema natin doon. Di ba? Samantala, nagpatutsada rin si Rimulya laban kay Senador Bato de la Rosa sa patuloy nitong pagtatago sa batas. Aniya, hindi ba umano nahiya si General Bato o dating hepe ng pambansang pulisya na tagapagpatupad ng batas at ngayon ay tumatakbo sa batas? Ano po, sabi ng Ombudsman. Dating chief ng Philippine National Police yun. Tumatakbo sa batas. Paano yun? Hindi ba siya nahihiya, di ba? Di ba? I mean, ordinary citizen ka, isipin mo. Chief ng Philippine National Police. Na dati kayo nagpapatupad. Kayo nagpapatupad ng batas. Kayo tumatakbo ka sa batas. Hindi naman daw, Di walang ibig sabihin ng batas? Ganun ba yun? Mega Balita Linggo. Samantala sa kaugnay pa ring balita, walang record na nakalabas na ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi nila sinasayang tabi ang posibilidad na nakalabas na nga ng bansang senador sa pamamagitan ng ibang exit point. Sa ngayon ay bumuo ng NBI ng mga tracking team para matunton at maarestong senador. Samantala, iniimbestigan na rin ng Department of Justice ang posibleng pananagutan ng umano'y tumulong sa pagtatago kay De La Rosa, kabilang ang obstruction of justice at harboring of a fugitive. Coordinate tayo with the Bureau of Immigration and yung mga point of entries na identify natin is being monitored. Sasabihin natin wala naman pong record ng paglabas. But of course, I know that the next question, there are personalities na nakalabas ng bansa natin na hindi lumalabas yung records nila sa immigration. So, alam naman natin po yung parang yung ating geographical contour natin. Talagang there are lots of point of entries and exits sometimes that we cannot monitor. But we are getting leads every day na ang sinasabi is nandirito pa rin po siya sa Pilipinas. No? So, we have dedicated a team, actually teams, to track Senator Bato. Mega Balita Linggo. Samantala sa kaugnay pa ring balita, naniniwala naman si dating Senador Richard D. Gordon na maring managot sa ilalim ng batas ang mga senador na naglagay kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng protective custody. Sa panayam ng DCRH SOS program ni Dr. Cesar Chavez, sinabi ni Gordon na posibleng pumasok ang kasong accessory to a crime laban sa mga senador, kabilang na umano si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Gordon, malinaw na sa revised Penal Code o ACT Republic Act 3815 ang probisyon laban sa sinumang nagkakanlong magtago tumutulong sa pagtakas. Delikadong presidente manong ginawa ng Senado dahil nagmumukhang kanlungan ito ng mga personalidad na nahaharap sa warrant of arrest, kabilang na mula sa International Tribunal. Sa Senado, sinunog ng Senado ang sarili nila sa pagtatago kay De La Rosa. At yung ginawa nung Sergeant at Arms na nagpaputok doon at pagkatapos bigla nakatakas, lahat yan dapat may tutuunan. Dapat yan merong mananagot. Dapat pumasok dyan yung accessory to a crime. Yung sila maaaring kasama si Senator Cayetano dyan. Maaaring kasama si lahat ng mga nagsabi na under protective custody, because meron tayong batas na harboring, concealing, or assisting in the escape. Pilipinas ang oras 39 na segundo, 29 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. This time check is brought Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit
gamit ko? Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. parang lumalabas yun nga sinasabi nila para ba tayo nagiging probinsya ng ICC, no? Which is not supposed to be the case because we're sovereign countries. Kung masasabi nating obstruction of justice, kinakailangan valid in the first place yung yung kadahilanan kung bakit siya inaaresto at kung bakit magkakaroon ng obstruction, no? Sorry but I don't think there's any question. Mega Balita Linggo. Kumusta naman, Kuyang Rolly Basilio,
Diyan sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayan, nakikinig daw siya. Alam ninyo, yung ating mga magsasaka ho dyan, masama ho ang loob kung kailan sila nagtanim ng maraming sibuyas, kung kailan may isang nagmamay-ari ng kalahati yata ng San Jose Occidental, Mindoro ay nagtanim naman ng mais. Ilang daang hektarya ng maisan yung kanyang tinamnan, nung mag-aanihan 20 pesos ang kada kilo. 20 pesos. Sila'y yung mga malilit na magsasaka ay nadamay tuloy. Mabuti kung yung kilala kong asyendero dyan nadaan-daan na hektarya yung kanyang tinamnan. Pero kung isang hektarya lang ang tinamnan mo, o kaya dahil inati mo yung yung iyong sakahan, yung medyo kapag ganitong panahon ng tag-araw, ganitong panahon ng summer, talagang ikangay nagbibitak-bitak ba yung lupa? Yung wala na talaga, walang pag-asa pa. Tinamnan na lang ng ng ano ba mga produkto kapag ganun. Hindi ba yung yung munggo? Tinamnan ng munggo. Tinamnan ng munggo. At yung medyo lugar naman na medyo may tubig-tubig, yun ang itinira niya. Doon sa kanyang isang hektarya, tinira niya. Tinamnan niya ng palay. Pagdating naman ng yung isang parte naman na maganda-ganda, medyo buhaghag, tinamnan niya ng sibuyas. Kung ganun ho, inati-hati mo pa yung isang hektarya mo at madadamay ka doon sa ika nga ay murang presyo kapag ikaw ay nag-ani, patay kang bata ka. Good morning, Victor Dalayon Lima. Ang sabi ni Boss Vic, ang sabi niya ay ano ba yung kanyang mensahe? Naka-monitor si Idol Sabi niya, kaso bukang bibig daw, importasyon Idol, kapag kaya ng direksyon, mahirap isipin na yung ating mga magsasaka o mahirap turuan yung ating mga magsasaka na ibenta na lang nila yung kanilang lupain doon sa mga may-ari ng yung mga may kakayahang may pera at may kakayahang magtayo ng subdivision. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, meron na lamang tayong nalalabing 12 minuto bago 22. Kaya dahil 6:38 na ho ng umaga, itinutulak naman eto. Pakinggan ho ninyo. Ito yung ika ngay gulo dun sa mga matataas na kapulungan na nadadamay tayo. Itinutulak ng minority bloc sa Senado na si Senador Sherwin Gatchalian maging susunod na Senate President sa gitna ng mga nagaganap na issue sa kapulungan. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Senador Ping Lacson na buwang desisyon ng 11 senador mula sa minorya na si Gatchalian ang magiging susunod na pinuno ng Senado. Si Gatchalian naman ang pinakakatanggap-tanggap na kandidato hindi lamang sa minority bloc kundi maging sa ilang miyembro ng majority. Ayon kay Lacson, naniniwala silang may kakayahan si Gatchalian na pagkaisay ng Senado tarapi ng mga kontrobersyang bumabalot ngayon sa administrasyon. Dagdag pa ng batikang senador, paulit-ulit naman bumabalik sa isang punto ang kanilang mga pag-uusap na kailangan ng ibangon ng dignidad, integridad at reputasyon ng Senado na aniyay mababa na sa kasalukuyan. Totoo yan. Aminin man namin o hindi, talagang mababang-mababa ang pananong, ang perception ng ating mga kababayan sa Senado sa ngayon. Ang non-negotiable sa amin, si Senator Sherwin Gatchalian yung aming itatalaga na Senate President. At least in the meantime, na merong kaguluhan sa Senado. Kasi sa aming pananaw, si Senator Sherwin ang pwede maging acceptable, hindi lamang sa aming minority group of 11, kundi sa ilang senador sa mayorya sa ngayon.
Mega Balita Linggo. Ay tama naman eh. Tama naman ho na wala hong pag-question dun sa binabalak na ang iyo po ay si Senador Sherwin Gatchalian. Dahil sa kredibilidad at sa naging history na ni Senador Gatchalian sa Senado, ay wala naman ho tayong masasabi ho ron. At totoo rin yung binabanggit to ni Senador Ping Lacson na maaari niyang pagkaisahin dahil sa tingin natin wala namang nakakaaway itong si Senador Sherwin Gatchalian. Ang sabi ni Senador Panfilo Lacson na kailangan ibangon ang dignidad, integridad at reputasyon na mababa na raw ho sa ngayon. Totoo ho yun. Kaya lang, dun ho sa ganyang pabago-bago ho ng liderato, ang casualty ho dyan ay yung ating mga kababayan na mababa na ho yung kung sa Senado, mababa yung reputasyon, mababa yung integridad, mababa yung dignidad dahil dun sa nangyayari. Uulitin na naman yung ating mga kababayan, ang baba na ho ng purchasing power ho ng piso. Magkano na lang ho yung piso? Wala na nga hong mabili. Wala na nga hong mabili. Yung dati hong pisong candy, wala na ho yun. Wala na. Wala na ho sa bangketa yun. Wala na ho dun sa takatak yun. 3-5 piso na ho yun. Isipin ho ninyo, 5 pesos. Dati ay 5 candy ang mabibili. Pero sa ngayon, dahil dun sa patuloy na pagbaba ng purchasing power ho ng piso, yung 5 peso divided by 3, yun na lamang ho yung purchasing power ho ng pera ho natin. Kung ang inaalala ho ng Senado ay yung reputasyon ho nila, yung karamihan ho dun sa ating mga kababayan, wala na hong dignidad. Wala na hong dignidad dahil ho dun sa hindi na ho magandang sitwasyon ng pamumuhay. Kung paulit-ulit ho tayo dyan, di ho natin kinu-question yung binabanggit ho ni Senador Ping Lacson. Totoo ho yun. Mula ho dun sa pagbanggit ng pangalan ni Senador Sherwin Gatchalian. Hanggang dun sa pagbabalik na planong ibalik yung ikangay dignidad, reputasyon ng Senado. Wala hong pag-question dyan, Senador Ping Lacson. Naniniwala ho kami dyan. Kaya lang, kung paulit-ulit itong ganyan kumusta naman ho? Kumusta ho kayo ating mga kababayan? Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tinawag naman na pro-life ni Senate President Alan Peter Cayetano ang giyera kontra illegal na droga ni dating Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang social media video, sinabi ni Cayetano na human rights campaign ang drug war dahil kontra ito sa pinagbabawal na gamot na siya namang sanhi ng pagpatay, pagnanakaw at iba pang mga krimen. Binigyang din ni Cayetano na mayroong mang question sa extrajudicial killings. Ibang usapin naman umano kung naging polisiya talaga ito ng nagdaang administrasyon. Nagsilbi ang mambabatas bilang Foreign Affairs Secretary noon ni Duterte na naging running mate niya rin noong 2016 presidential elections. Mega Balita Linggo. Pilipinas ang oras, 44 na minuto. Makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw Lunes. Mega Balita Linggo. Labing isang minuto bago mag-ikapito ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Parang naging playground ng Senado. Ito ang naging pagsang-ayon ni Senador Ping Lacson sa pagbaba ng tingin ng netizen sa Senado sa kasalukuyan. Sa panayam ng Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Lacson na ikinalulungkot niya ang komentaryo ng parang mga batang nasa Senado. Kaya pa man hindi rin niya maitanggi o madepensa ng Senado mula sa batikos ng mga organic netizens.
Kaya naman para kay Lacson, nangangailangan ng mabusising self-reflection ng lahat ng miyembro ng Senado ngayon para maibalik ang kalidad ng institusyon. Pero yun nga, pag nakarinig ka ng komentaryo na para mga bata, edi parang naging playground yung Senado. Sa halip na, yun nga, nasa pedestal na sa tingin ng ating mga kababayan. You know, it pains me na magsalita ng ganito dahil member ako ng Senate. Pero I cannot also help but, you know, share the sentiments of your sentiments and the sentiments of netizens. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, sumiklab naman ang isang sunog sa Knight of Columbus Building sa Intramuros, Maynila na umabot sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinasaw ng alarmang sunog dakong alas 8:44 ng gabi pero agad din itong itinasa sa second alarm wala pang 10 minuto. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, agad namang rumisponde ang mga bumbero sa lugar at idiniklarang fire out alas 9 pasado na ng gabi. Samantala wala namang naiulat na nasawi na sugatan sa insidente habang patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at maging ang lawak na natamo ng gusali. Mega Balita Linggo. Ito pa, isa pang sunog ho ito. Idiniklarang fire out yung sunog na nangyari naman dyan sa Binondo, Manila. Matapos yung 9 na oras. Ito yung umabot ho ng task force sa Charlie. Ayan, kung nakikita ho ninyo yung video doon sa mga nanonood sa ating live streaming sa social media, Facebook at YouTube. Kaya ayon ho sa ulat, gawa sa light material sa mga kabahayan na sinabayan pa ng malakas na hangin dahilan para mabilis na kumalat ang apoy. Yan, ang laki ho. Yung aerial view. Ang laki ng sunog, lalo napakainit ho ng panahon. Naging pahirapan din sa mga bumbero ang sikip ng daan dahil okupado ng mga lumikas na residente ang kahabaan ng MICT Access Road. Bukod dito hindi rin sapat ang supply ng tubig kaya may mga truck na pansamantalang nag-pull out para magigib. Samantala sa tala ng Bureau of Fire Protection, umabot sa higit 3,000 residente na kinabibilangan ng halos 1,300 pamilyang bilang ng mga naapektuhan ng nabanggit na malaking sunog dyan sa lungsod ng Maynila. Mega Balita Linggo. Eto, makinig ho kayo. Mahaba-haba ho ring babasahin ko na rin. Dahil maaring umabot ho sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index sa Pariat, Tuguegarao, Cagayan. Maging sa Ittiaga, Isabela ngayong araw ng linggo, Mayo 24. Batay sa bulletin inilabas ng Pag-asa DOST, namumurong makaranas ng danger level heat index na 45 degrees Celsius ang Dagupan City sa Pangasinan at maging sa San Jose, Occidental Mindoro. Samantala 44 degrees Celsius naman ang posibleng maranasang init dito sa lungsod ng Pasay. Sinay, Ilocos Sur, Don Mariano Marcos Memorial State University sa Bacnotan, La Union, Baler, San Ildefonso, Sangli Point sa Cavite, Puerto Princesa City, Palawan at maging sa Iloilo City. 43 degrees Celsius naman ang maring heat index sa Lawag City, Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos, Iba, Zambales, yan sa may Central Luzon, QB Point sa Subic, Tarlac Agricultural University sa Kamiling, Ambulong sa Tanawan, Batangas. Maraming lugar pa ho dyan sa Quezon, sa Palawan, Daet, Camarines Norte, Birac, Catanduanes, Masbate City, Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, Roa City sa Mambusaw, Capiz, Dumangas sa Iloilo, Catarman sa Northern Samar, habang 42 degrees Celsius
mainit-init pa rin kahit 42. Yung iba, 47 Yan sa may bahagi ng Cagayan. 42 degrees Celsius naman ang dinatayang may tatala sa Science Garden sa Quezon City, Itbayat at Basco sa Batanes, sa Clark Airport, Infanta Quezon, National Agromet Station sa UP Los Baños, Coron sa Palawan, Huban sa Sorsogon, Borongan at Gian sa Eastern Samar. Yan yung mga mararanasan. Dahil tinuturing ho ng Weather Bureau na danger level ang heat index na nasa 42 to 51 degrees Celsius. Kaya huwag nating kakalimutan yung laging paalala na uminom ng uminom. Laging magbaon ho ng tubig. Uminom ng maraming tubig. At kapag ka ho naman siguro mga bandang alas 11 ng umaga, kung ang pangarap ho ninyo ay magpa-fit ng inyong pangangatawan, wag na ho ninyong ituloy. Dahil yung alas 11 ng umaga, sobrang init na ho yun. Hindi ko mo umaga pa ang alas 11, wag na ho ninyong ituloy. Marami namang mga paraan para hindi ho tayo masyadong mainitan habang ikinukondisyon natin ang ating sarili doon sa magandang itsura ng ating figura. Dahil yung heat index, malakas man ang iyong katawan, pare-pareho lang ho yung ating mararamdaman. Hindi naman como ikaw ay magandang yung pangangatawan, athletic, yung iyong figure. Hindi naman ho ganun ang ibig sabihin ho nun. Dahil pare-pareho lang ho tayo, kahit payatot ka, matanda o bata ka, pagka ho yung isang nararamdamang init ho sa isang particular na lugar, pare-pareho lang ho tayo ng mararamdaman. Kayo rin. Baka sa kagustuhan ninyong maging fit, baka kung saan pa humapunta. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong 3.5 minuto bago mag-ikapito ng umaga. Pinag-aanda ng Department of Science and Technology ng Pilipinas sa mas matinding El Nino ngayong taon. Kapanayam ng programang Special on Saturday ni Dr. Cesar Chavez, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na posibleng tamaan ng below normal rainfall condition ang 49 na mga probinsya sa bansa pagdating ng buwan ng Oktubre. Maaari ang magtagal pang naturang dry spell hanggang sa unang quarter ng 2027. Ayon sa kalihim, mayroong 92% chance na maramdaman na ang El Nino sa bansa sa darating na buwan ng Hunyo. At titindi pa ang epekto nito lalo na sa sektor ng agrikultura pagdating ng huling bahagi ng taon. Kaya naman iniudyok ni Solidum ang lahat na magtipid sa paggamit ng supply ng tubig bago pa lumala ang kondisyon sa bansa dahil sa inaasahang epekto pa rin ng El Nino. Ang ibig po sabihin ng below normal, so 41 to 80% ng rainfall ng average ang nakukuha lang. Pero kapag way below normal, less than 40% ng datihang mga pag-ulan ang nasusukat ng ating mga rain gauges. Ibig sabihin, wala tayong maasahang masyadong supply ng tubig mula sa pag-ulan. Kaya kung kayo'y magtatanim, dapat mag-reschedule na ng planting season o di kaya ay naninigurado tayo ng irrigation. Mega Balita Linggo. Samantala, asahan ng panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa pagtataya ng Mine of Platts Singapore o MOPS. Batay sa forecast, posibleng tumaas ng piso hanggang 1.30 kada litro ang diesel habang inaasahan naman ang dagdag na 1.20 hanggang 1.50 kada litro sa gasolina. Paliwanag pa nila na lang. Dati ito yung Oil Industry Sources, ngayon MOPS. Patuloy daw maapektuhan ang supply disruption sa pandaigdigang merkadong presyo ng diesel kaya nasang magpapatuloy ang paggalaw ng presyo nito. Pinapayuhan ng mga motorista na maganda sa dagdag na gastusin sa transportasyon at iba pang produktong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Department of Energy, wag na ho ninyong pagpayuhan.
Sinanay naman na ho natin yung ating mga kababayan dyan ho sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Although hindi naman ho natin sinasabi na yan ho ay kasalanan ho ng gobyerno dahil nga ho yan ay dinidikta ho ng pandaigdigang merkado. Mega Balita Linggo. At yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng linggo, 24 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ilang araw na lang yung ating mga bata ay magpapasukan na, ano ha? Kumusta naman ho kayo? Dun ho sa ating mga kababayan, kumusta ho kayo? Meron na ho bang notebook, may lapis, may ballpen na ba yung ating mga mag-aaral? Yan dapat ang pinag-aaksayan ng panahon ng ating mga mambabatas, hindi yung pansarili lamang ho ninyo. Dahil ang ating mga kababayan, sawa na ho sa kahirapan. 20 pesos na bigas, meron, yes, oo. Pero, di naman nabubuhay lang sa bigas, Engineer Arty. Hindi lang naman ho tayo sa bigas nabubuhay. Marami pa ho tayong mga gastusin. Ay, nako. Ako pa rin ho ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales, ang tabayanan ho. Si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Pilipinas o Maynila. Ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Wow, ang saya.